What's up guys? Welcome back again sa aking channel, Mr. Berigyo. So ayun na guys, at i-update ko na kayo dito sa ating EWRB and exam nitong nakaraang 2 linggo. So nag-take ako, unang take ko ay bagsak ako, and so nung bumagsak ako, kasi nalaman ko na yung mga discarding gagawin ko at yung mga pag-approach ko dun sa mga tanong. And the second time na nag-exam ako, di bali mga first week bagsak ako. After noong week na yon, yung sunod na weekend, nag-take ulit ako. So nakapasa na ako guys doon sa regulation exam. So ayun na nga guys, at yung approach ko doon sa unang exam ko ay mali. Tapos medyo naratel ako kasi mayroon pa pala akong naiwan na question na hindi ko nasasagutan pa, kasi nga yung ginawa ko ay mali. At ang ginawa ko ay, kasi doon sa screen meron dong next. Ngayon nung kaninext ko ng nakakaninext, hindi ko na pala namamalayan na wala na ako doon sa section na hinahanap ko sa libro. Kaya noong bandang huli ko na nakita na mali pala yung aking ginawa. Kaya nag-fail tayo, bumagsak tayo. So ayun, noong sumunod na linggo na nag-take ulit ako ng exam, yun na, doon na pumasa na tayo sa ating regulation. So ayun, nung nag-aral tayo ay siguro mga isang buwan at kalahati na nag-aral tayo, tuwing paglabas ng trabaho, and then mag-aaral tayo ng 2 hours, magbabasa tayo, and yun. So ito guys, ito yung tips na bibigay ko sa inyo kung paano talaga yung ginawa ko para nakapasa ako doon sa regulation, especially doon sa mga kukuha at nag-aaral ngayon. Para sa inyo tong video ito, sana meron mo kayong makuha ng aral sa ating gagawin. So ito, papakita ko sa inyo. And shoutout nga pala guys to sa mga nakasama ko kahapon, kasi galing po ako ng Auckland kahapon, and meron tayong mga subscriber na bisita ng ating tropa. Shoutout po sa inyo, maraming salamat po at sa pagsuporta sa aking YouTube channel, at nakakatuwa po na nagkita-kita tayo, at nakakatuwa po na malaman na meron po kayo nagpupulot na aral dito sa ating YouTube channel. And sana po ay makakuha rin kayo ng full license natin ginagawa natin, at sana makatulong talaga ito sa inyo, yung ating mga pinaggagawa. Shoutout po sa inyo, maraming salamat po sa inyo, sir. So ayan guys, ito yung ating libro na kailangan nating dalahin papunta doon sa ating exam. Meron tayong 3,000 electrical installation, 3,000 2007, and electricity safety regulation. Yan, ito pong dalawang ito ang ating dadalhin doon sa ating exam. At ito ang ating kailangan. So guys, ito lumalabas to kung sino ang nag-administered na ang regulation. Ayan ang Ministry of Business, Innovation and Employment. Ayan guys. So ayan, so ang paggamit nito ng regulation ay merong dalawang pinakamadali at pinakamahirap. So ayan, mostly ang tanong po sa regulation ay nandito sa part 5. Ito po, ayan, dyan siya, part 5 sa ESR natin. Ayan. And ito, yung mga deficiency ko noong unang exam ko, pinaglalagyan ko ng tagging. And then,
nakapasa ako kasi yun din yung lumabas dito sa regulation ko. So medyo mahirap itong regulation ESR kasi yung tanong ay hindi mo makikita basta, I mean yung sagot, dahil naka-shuffle siya. Naka-shuffle siya, hindi siya katulad ng 3,000 na madali mong mahahanap pag nakuha mo yung technique. Yan. So kaya guys, pag-aralan nyo ito, especially yung part 5 dito. Part 5. Yan guys, itong part 5. Yan, especially ito. Dito kayo mag-focus sa part 5 and part 8 and part 2. Yan, part 8 and part 2. Yan po. Yan, lumalabas to. Itong 112, 112A, and 100. Lumabas po yan sa akin. Yan guys. So, punta na tayo dito sa 3,000 natin guys. Ito yung kung paano tayo nakapasa, kung paano natin nahanap dito sa 3,000 yung aking exam. So, ngayon, doon sa exam natin ay meron tayong section 1 and 2 ay magkasama. Section 1 and 2 magkasama. So, ang ginagawa ko dito guys, ito, nandito sa taas, yung mga section. Section 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, dyan kayo makikita yung mga doon sa question na section 1 and 2 until 8. May appendix C. Yan. So, dito muna tayo sa section 1 and 2. Ang section 1 and 2 ay magkasama doon sa tanong. Ibig sabihin, ang 1 and 2, ganito kakapal ang inyong paghahanapan ng question. Yan. Bali siguro mga 5 yun, mga 5 o 8 question yan na ganito kakapal. Yan. Ang flow ng question ay pamula din sa taas papunta doon sa baba. Ibig sabihin yan, pamula taas hanggang dito sa baba ng mga pages na ito. Diyan nagpupunta ang mga question. So, ang ginawa ko, kaya meron tayo nito, kasi madali mo mahahanap. Let's say, ang tanong natin ay, what is the full final sub-circuit, yung tripping of the breaker. Kung ano ang ilang segundo ang tripping ng breaker na nakalagay doon. Ngayon, pagka yun ang tanong mo, pupunta ka dito, babasahin mo yung mga mga sinulat mo diyan. Ngayon, siyempre, yan pagka tripping ng cable, ng breaker, makikita mo yan po 0.4 seconds. 0.4 seconds. Yun yung aking nilabel kasi ayan na nakalagay, disconnection time, the minimum disconnection time for 230 volts supply voltage shot na exceeds the following 0.4 seconds for final sub-circuit supply. Yan. Yun guys. Edi masasagutan mo na kapag meron ka nito. Madali mo na siya masasagutan kasi nandyan na eh. Dito mo sa mga gilid na to kung ano ang tanong. Halimbawa, ang tanong what is the type of RCD? Ngayon nga pala guys, yung ginawa ko ay meron kong ibibigay na papel doon na ang ginawa ko, inilagay ko dito, sinuksok ko dito. Yan, nilagay ko yan dyan. Ngayon, ito, yan, para ito lang lahat, hindi ka lalampas doon sa section 1 and 2. Hindi ka lalampas, ito na yung section 1 and 2 mo. Dito ka lang maghahanap. Ngayon, sabihin nila, what is, nakalagay doon yan, what is the symbol of the RCD applicable in the New Zealand or used by in New Zealand? So, types of RCD. Punta ka agad doon. Types of RCD.
types of RCD. Yan, andyan na. Diyan mo mahahanap ang tanong. Tapos punta ka sa likod. Ayan na, andyan ang symbol. Ito ang applicable sa New Zealand. Ito yung ginagamit. Type A RCD. Yan ang symbol. Two answer na agad. 2 mark na agad. Diba? Ngayon, ang question na yun ay papunta dito sa baba. Paubos na. Halimbawa, nasagot mo yung mga Hindi ka pupunta ulit doon sa unahan. Sa unahang ito para maghanap ng sagot. Andito yan sa pababa. Yung mga tanong ulit na yun. Tanong. Yan, papunta dito. Protection, switchboard. Papunta na yan dyan. 6 switchboard distance. Ayan, nakalagay 0.6. Lalabas din yan. Ngayon, pag natapos na yung section 1 and 2, may section 3. Ito naman. Ngayon, ang gagawin mo ay ito. Ayan. Ito ang section 3 na paghahanapan mo ng mga sagot. Ito naman. Ngayon, nakasulat ulit dyan yung mga keyword mo. Halimbawa, what is the voltage drop? Voltage drop 0.5%. Pwedeng hindi mo na value, the cross-sectional area of every current carrying conductor shall be such a voltage drop between the point of supply of the low voltage electrical installation and any point that blah 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 does not exceed in 5% voltage. Yun na. Yan ang mga kailangan, yung mga pointers. Flexible cord. Flexible cord. Yan. Flexible cord. Aerial conductor, joint connection. Parallel, neutral. Yan guys, ang gawin ninyo. At makasigurado makakapasa kayo. Effective to. Ngayon, pag hindi nyo talaga mahanap, dito, di ba? May way pa ulit tayo. Punta ka ng index. Lalagyan mo yung index. Hanapin mo dyan. Ayan. Hanapin mo dyan yung keyword mo. Halimbawa ay switchboard. Sa S ka pupunta. Switchboard S. Ayan. Service shower. S. Switchboard. Ayun, switchboard. Ngayon, halimbawa, isang hinahanap pang switchboard na andun sa 2.2, nasa 2 ka, nasa section 2 ka. Ayun, hanapin mo dun. 2.33. Hanap ka pa ng dito. Kung construction, may 2. Yun. Ngayon, para hindi mo na siya balik-balikan, na balik ka doon, hanap mo dito, balik ka dito sa index, isulat mo doon sa papel na ibinigay sa'yo doon para doon ka na lang magko-cross out kung alin yung tama, alin yung mali. Hindi ito. Halimbawa, sa 2.0 ay hindi ito. Punta ka ulit ng 2.3, ganyan. Hindi ito. I-cross out mo doon para hindi ka maratel. Tapos ito, meron tayong mga table C1. Yan yung sa maximum demand. Yung pagko-compute, maximum demand, nandyan. Pag-aralan nyo rin yan. Ayan, maximum demand. Voltage drop, meron dito, simplified. Voltage drop, lumabas din yan. Formula, voltage drop, lumabas din yan. Yan guys, ang inyong ang diskarte na ginawa ko para ako ay makapasa dito sa book na ito. Yun guys, yun yung ating ginawang diskarte kung bakit tayo nakapasa doon sa pagkuha natin ng regulation exam. Babasahin nyo din yung libro kahit pahapyaw lang. Hindi naman totally talaga na kailangan nyo solohin kasi hindi kaya yan. Napakarami nito.
kailangan lang ay pahapyaw, kailangan lang ay parang magkaroon kayo ng idea, yun lang. Tapos, yun guys, ang kailangan na lang natin para maging full license tayo ay theory. Pag naipasa natin ang theory and kukuha na tayo ng practical assessment, and then yun, voila! Ano na tayo, magiging full license electrician na tayo dito. Sparky na tayo sa New Zealand. And yun, so yun guys, nag-message kayo sa akin. Nga pala, nagawa ko ng Facebook account and Instagram. At kung ano yung nakalagay sa ating YouTube na pangalan ko, yun din yung nakalagay sa Instagram ko. And sana ay i-follow nyo ako doon. Mag-upload tayo ng mga video na ginagawa natin doon sa site. At para nasuportahan nyo ako sa ating YouTube channel, and then yung mga tips na ginagawa natin ay sana po nakakatulong sa inyo. And ayun, sana nga ay suportahan nyo pa rin ako kahit na minsan lang tayo mag-upload, pero tatry nating mag-upload para sa inyo po, at matulungan ko rin kayo o mabigyan ko kayo ng tips kung paano tayo makapag full license dito sa New Zealand. Alam ko malaking gastos yung kinakaharap natin, pero para sa atin to, at tayo ang magbe-benefit sa ito at ang ating pamilya. And yun guys, at i-update ko kayo doon sa ating theory, and pagka nakapasa na tayo sa theory din, edi i-update ko rin kayo kung ano yung mga question, kung ano yung mga and meron nga pala akong mga soft copy noong mga deficiency. Yun yung mga hindi mo nasagot pagka nag-exam ka. Pagka gusto nyo, at mag-PM lang kayo sa akin sa Instagram o dito sa Facebook, isesend ko sa inyo at para matulungan ko kayo. So yun guys, maraming salamat at sa walang sawang pagsuporta niya sa akin, and see you on my next vlog. Goodbye.